Hello mga ka-Jar, ito mayroon tayong i-reset na L5290. Ayan yung lumalabas sa screen kung makikita nyo, inkpad need service. Ayan. Tapos, pupunta tayo dito. Halimbawa, ito yung nakikita nyo sa laptop nyo or sa printer, computer nyo. Kaya nangyayari to, ibig sabihin naabot na yung maximum, kaya kailangan natin i-reset. Hindi kayo makapag-print, makapag-scan or photocopy, Xerox, ganyan. Ngayon, ang gagawin nyo, close nyo na yan. I-close nyo na to. Tapos, magre-reset tayo. Halimbawa, may receiver kayo. Ito. Yan. Dito nagkakatalo. Yan, ilalagay nyo dyan yung model nyo. Pag wala ito, ibig sabihin, hindi naka-install yung printer nyo. Ayan, wala dyan. Kaya mag-install kayo para makita nyo dito yung model. Ayan, i-reset natin. Ayan, wasting pad. Tingnan nyo ha, dito kasi na nagkakamali yung iba eh. Ayan. Pag initialize, ayan. O, nakikita nyo, naghang yung receiver. Minsan naman, ang lalabas dyan, communication error. Or minsan naman, error talaga, nagka-crash yung receiver. Ayan, nakikita nyo. Ayan. Kaya, dyan nakakatalo yung iba. Kaya, ang gagawin kasi, nag-reset po kayo na may pending. Halimbawa po kasi mga ka-GGR, ibig sabihin, nung bago mag-error to, service required, nagpo-print kayo, di ba? Tapos, nag-error na. Ngayon, bumili kayo ng receiver o nagpa-reset kayo, ni-reset nyo na kaagad. Kailangan tanggalin nyo muna po yung pending na piniprint. Saan makikita? Sa settings, tapos punta po kayo sa Q or sa CWAT printing. Kaya tingnan, punta tayo sa receiver na yung drivers. Ayan, tingnan nyo ha. CWAT printing, makikita nyo, ayun may pending. Kaya burahin nyo yan, i-delete nyo or remove. Kakancel nyo. Ayan. Tapos, pagka wala na yon, pag wala na yon, yan, lalabas na yon kasi nawala na yung, inalis nyo na yung pending eh. Yan, titingnan nyo ulit kung mayroon pa. Ayan, wala na. Ngayon, buray nyo na yan. I-close nyo na siya. Tapos balik na kayo sa receiver nyo. Ayan, ayan combination error. Yan, initialize nyo na. Ayan, tingnan nyo. Napakabilis lang, tumuloy. Kaya dalawa lang po yun, yung naghahang yung restart na natin kasi nagpapaturn off para makita nyo yung wala na yung error. Yan. Dalawa lang yun, may pending na piniprint or hindi naka-install yung driver ng printer nyo. Kasi hindi siya nakikita dun sa auto selection. Kaya yun, tinan mo on natin, ayan, wala na. Diba na-reset na? Doon nagkakamali yung iba, lalo na sa 5290, 3250, o kaya sa ibang printer, basta bago kayo mag-reset, turn off muna yung Windows Security Defender, real-time protection at tamper protection. Pag na-off nyo na yun, i-run nyo na yung receiver. Ngayon, kapag na-run nyo na yung receiver, alimbawa, nag-on na, check nyo muna kung may pending or naka-install yung driver ng printer. Ayan, nasa instruction natin yan. Kaya ganun lang po. Alimbawa naman, dito naman sa receiver, ayan. Tuloy, habaan na natin para maliwanag. Alimbawa naman ganito. Yung bang nagre-reset, minsan kasi nakakalimutan nila i-turn off yung Windows Defender nila or yung antivirus nila. Nabubura to, wala ito. Ito, halimbawa, wala ito. Ngayon, ang gagawin nyo, ito po ay i-extract nyo yan. I-extract nyo, tapos lalabas itong adjustment Adsprag XC. Yan yung niraran. Halimbawa, niraran yan. Yan yung ino-open. Ayun, ganun lang po mag-reset. Sana po malinaw. Kaya huwag niyo pong kalimutan i-like, i-share yung ating video. Ayan, magta-test print tayo para makita nyo gumana. Ayun, wala na yung error para makita nyo gumagana na. Madalas yung nangyayari sa mga 5290 or 5290 or 3250 kasi minsan, may mga wifi kasi to, kaya minsan ginagamit to wifi connection o cellphone ang ginagamit, kaya yun ang nangyari, hindi naka-install, tapos isasaksak nila sa computer or laptop, walang driver doon, plug and play kasi, kaya kailangan mag-install kayo para makita doon sa auto selection sa receiver. Kaya yun, maraming salamat ulit, huwag niyo pong kalimutan i-like, i-share yung video natin.